Hey guys, for today's video, subukan po natin ang isang adventure sa mga hindi pa naranasan na mag-ATV. Somewhere in Misaid lang po ito ng Doha, Qatar. Para po sa mga rental fees ng kanilang ATVs, ito po ang kanilang mga presyo. Depende po sa size ng inyong rerentahan. So ang aming pong narentahan is yung 125cc which is 120 Qatari Riyals. So kung dalawa na kayo, hati kayo dyan sa 120. Okay? So yan po ang aming na order, dilaw. Wow! And meron po pambata katulad nito, ganitong size. Okay? So bago ka sumakay, may orientation muna para sa mga first timer na hindi marunong i-operate ang ATV. Simple lang naman kung paano i-turn on, tapos kung paano i-drive yung ATV. And pag natapos po ang orientation, pwede ka nang sumakay and ready to go. Larga! So pagdalawahan, jack and point muna kayo kung sino mauna mag-drive. So sa panahon nito, ako muna nagbida-bida papuntang desierto kasi hindi pa rough road. So manageable pa yung pagdadrive ko dito. And maganda rin pag may kasama ka para siya muna ang taga-video, tapos pag siya naman ang nagda-drive, syempre, ikaw naman ang mag-video. Siya nga pala yung mga kasama ko, sila ang TH Quad. Sila, see, dalawa rin sa kanila, nagtitipid din ng mga yan, wala mga budget. Maganda rin kasi mga loads pag grupo kayo na pumunta dito para mas masaya, di ba? O, karerahan kayo hanggang sa mabalahaw at saka masemplang, wag naman sana. Pero sa mga pagkakataon po na ito mga loads, expect po natin na may mga chance na mabalahaw po tayo, lalo na pag napunta tayo sa mga part na malambot yung buhangin. So may mga emergency numbers naman na pwede mong tawagan, pwede ka magpa-rescue sa kanila. Alright? So ngayon nagpalit na po kami kasi medyo roughy na yung yung buhangin, kaya medyo hindi ko na kinakaya. So siya muna magbida-bida ngayon. Alright. Kung kayo ay nagpaplano na pumunta dito mga lods, I prefer mga bandang hapon kayo pumunta, hindi na masyadong mainit ang panahon at saka diretso po kayo makakapanood ng sunsets. Sunset lang pala. So ito, enjoy lang po muna natin. And pwede kayong mga pagkarerahan sa iba pang mga nag-ATV. At kapag nagsawa ka uli sa kakadrive, pwede naman kayo uli magpalit. Tulad ng sabi ko kanina, pwede kayong magpalitan. Tulad nyan, napagod na siya. So ako naman uli. So sulit talaga ang 120 Qatari Riyals loads. 1 hour na po yan na pag-explore nyo sa desierto. Okay, magbida-bida ka lang na magbida-bida habang nagbablog. Ayan. Basta tulad ng sabi ko kanina, mag-iingat lang po sa balahaw. Iwasan ang mga malalambot na part ng buhangin. Pero may mga area talaga loads na hindi mo papansin kung malambot nga yung buhangin o hindi. Kaya doble ingat. Kaya mas maganda talaga nakasuot lagi ang helmet na pinapahiram sa atin ng may-ari ng shop ng ATV. Dapat lagi yan nakasuot para kung sakaling mabalahaw tayo at mabagok, kilala pa rin natin kung sino yung mga kasama natin. Joke lang. Enjoy lang tayo mga lods habang nakipagkarerahan and habang inaantay po natin ang sunsets. Yan ang pinakamagandang part dyan mga lods. Kaya tulad ng sabi ko kanina, mas maganda pumunta doon na mga bandang hapon na at malapit na ang sunset. Pero depende pa rin sa inyo kung anong trip nyo. Kung gusto nyo kasagsagan ng init, bahala po kayo. Basta meron po kayong sunscreen, SPF 50. Aba, nag-recommend pa. So tulad ng sinabi ko kanina mga lods, para hindi ka magmukhang madupang, total kalahati naman ang binayad mo at saka binayad ng kasama mo, magpalit ulit kayo. Ayan, para pareho kayong enjoy. Alright, so ikaw naman ang may hawak na ang camera. Nakita nyo ba yung araw sa likod mga lods? Ganda, di ba? So yan, palubog na po yan, malapit na po yan. So ma-enjoy nyo po talaga ang sunsets dito at pumunta po kayo sa pinakatok-tok na part ng desierto. Ganda, no? Yun, no? Pero tulad ng paalala ko kanina, mag-iingat sa balahaw. Pero yan, hindi po namin naiwasan. Okay, sige. Anong diskarte ang gagawin natin dyan? Bumaba muna ang mabigat, ang itlog. Joke lang. Yung mabigat, yung matataba. Joke lang ulit. Sa part po na yan, hindi po kami tumawag ng rescue kasi mukhang kaya naman namin i-manage yung sitwasyon. Diskarte lang mga lods. Total, ginusto naman namin to. And in-expect na rin namin na may mga gantong sitwasyon talaga. Okay.
Okay? Kaya wag po kayo magpapanik sa mga first timer na pupunta dito. Wag po kayo magpanik. Pwede po kayong tumawag sa emergency numbers na ibibigay po ng may-ari ng ATV. Pwede mo silang tawagan para puntahan po kayo, i-rescue, tulungan kayo na maalis ang pagkakabalahaw nyo. Alright? Ano, Lods? Kaya pa? Ginusto mo yan. Tama. At sa pagkakataon na to, subukan ko naman ang aking lakas. Tinan ko kung kaya kong magbida-bida. Kung kaya kong iahon sa kahirapan ang ATV. Sige, Lods, enjoy mo muna ang sunset dyan. Habang ako'y nagpapakahirap dito, iahon sa kahirapan tong ATV na to. At pag nakaahon na kayo sa kahirapan, tuloy ang ligaya. Arya! At habang patuloy nyo ine-enjoy ang adventure na ito, na talagang breathtaking, ano ulit? Pakiulit. Na talagang panabik, hindi. Ano ba? Hindi ko alam paano sa English. Na talagang nakakamangha ang paligid. Ulit. Basta bahala na kayo paano nyo i-describe yung kamangha-manghang view na meron dito sa Bisaid. Sand dunes. Tulad dyan, no? Tingnan mo yung sunset na yan, mga Lods. Diba? Nakakamangha. Tagalog na yan, ha? Ayoko na mag-English. Teka na baba ako. At habang patuloy namin binabaybay ang kalawakan ng aming kaharian. Pag-aari? Hindi. Joke lang. Nabalahaw na naman po kami, mga Lods. Katulad ng inaasahan. Kasama talaga ito sa ating mga pagdadaan ng pagsubok sa buhay. Bakit bigla tayo naging senti? Okay, ikaw namang bahala dyan. Kaya mo na yan. Sige. Sige. Go. Moral support lang ako dito. At sa muli niyong pag-ahon sa kahirapan, tuloy ang ginhawa at ligaya. Alright! Hanggang sa susunod nating adventures, mga Lods. Sana nag-enjoy kayo. Teka, asan yung dalawa? Yan tayo eh.